Diyos mio. Unsa naman eh? Mandar pa ka ni. Tips and tutorials. Okay mga boss idol, so tignan nyo nangyari dito sa unit na to. Parang napabayaan to ng ilang taon at di natin alam kung gagana pa ba to. Ano ba ang gagawin natin mga boss idol pag ganito mga encounter natin? Kung maranasan nyo na na-stuck yung unit nyo, tapos pag binalikan nyo ayaw nang umandar, blackout pati dashboard. So ang una ko palang ginawa dito mga boss idol, no, nagpalit ako ng bagong battery. Dahil sure ball, pag na-stuck yung unit mo, sira din yung battery mo. Depende po yan mga boss idol, no, sa katagalan na na-stuck yung unit nyo. Pero dito dahil blackout talaga yung dashboard, pinalitan ko na ng bagong battery. Nagbibigay lang ako ng ideya mga boss idol, hindi ito tutorial. Ideya lang kung anong gagawin natin pag napabayaan natin yung unit natin ng matagal na panahon. Tapos kung gagamitin na natin, i-blackout na yung dashboard at ayaw nang umandar. So ganito po mga boss idol, unang step natin gagawin, palitan lang muna natin ng battery. Ayan mga boss idol, so battery pa lang pinalit ko mga boss idol, napaandar na natin yung unit. Buti naman hindi naapektuhan yung mga wirings dito. Kadalasan din kasi sa mga na-stack up na unit mga boss idol, no, nag-aamog yung mga sakit ng wiring at naglo-lost contact pati yung mga linya ng kuryente. Pero wag muna tayo maging kampante mga boss idol dahil napaandar na natin yung unit. Ang gagawin muna natin mga boss idol, i-check pa natin yung voltahe ng unit kung normal ba. At i-check na rin natin yung headlight, brake light, signal light, lahat ng mga lights kung gumagana pa ba. At dito nga mga boss idol ay kumuha ako ng multi-tester para ma-check natin yung voltahe ng battery. Fast forward ko na lang pala ng kaunti mga boss idol para mas mabilis yung video natin. So dito nga mga boss idol, no, simulan na natin i-check yung voltahe ng battery. Paandarin lang natin yung unit, tapos check natin sa voltage tester kung ilan ba yung binabasa niyang voltahe sa kanyang battery. At dito nga mga boss idol, no, hindi tumataas yung voltahe. Hanggang 12.6 lang yung binabasa ng multi-tester natin. So abnormal yung binabasa ng voltmeter natin. Dahil nga ang normal na reading ng battery is 12.7, pero yung dito sa kanyang reading ay hanggang 12.6 lang. Posible ding naapektuhan na ang regulator dito mga boss idol. Kaya i-check na rin natin yung kanyang regulator. So bago ako magpalit ng regulator mga boss idol, no, check lang muna natin yung wirings dito. So gumana pa naman yung kanyang busina. Pangit nga lang yung tunog. Ay, pagbuhat ba? At dito naman sa kanyang headlight mga boss idol, no, gumagana naman yung high beam at low beam. Dito naman sa kanyang dashboard, wala siyang indicator sa kanyang signal light at hazard. At hindi rin umiilaw yung kanyang signal light. Kaya tinestiran ko na rin yung mga sakit dito mga boss idol. Check ko naman lahat dito, may linya naman. Pera na lang dito sa kanyang signal light. Tinestiran ko na rin pala yung fuse box dito mga boss idol. Fast forward na lang ulit natin mga boss idol para mas mabilis. So mga idol, chinek ko nga lahat ng linya ng kuryente dito mga boss idol, no. At wala namang problema yung ibang linya. So ang gagawin ko dito, hulaan lang muna natin yung problema. Try natin palitan ng hazards na switch. Yan po mga idol. Ito po yung lumang hazard switch mga idol. Ito po yung bago. Kakabit lang natin to dito sa kanyang harness para ma-check natin kung okay ba yung linya. Ayun. Umiilaw kagad yung signal light mga boss idol. O dito lang pala yung problema ng function ng signal light pati yung hazard. Abot na panahon? Abot yung panahon, madawat yun siya. Hazard. Off na to hazard. So start na siya. Start na siya. Oh, start na. So ba kani wala ni bigil kani lang madala pa. Di pa na. Ayun. So okay mga boss idol, no, dahil nasolve na natin yung problema dito sa kanyang mga wirings, ang kulang na lang natin dito yung regulator. So dito pala natin makikita yung regulator mga boss idol sa mga lumang unit. Dito sa may plastic na rectangle, tanggalin lang natin yung takip, tapos dito makikita natin yung regulator. Tanggalin lang yung dalawang nut na G's para makuha natin yung lumang regulator. At tanggalin na rin yung mga sakit nito. So ayan, kakabit na natin yung bagong regulator. Make sure lang natin na naikabit natin sa kanyang sakit ng maayos mga boss idol, no. Pati yung body ground nito para iwas loose contact. Pag naikabit na natin yung regulator, pwede na natin testing ulit. Paandarin lang natin ulit yung unit. Tapos tignan natin yung voltahe kung tumaas na. So dito mga idol, makikita natin sa kanyang multi-tester, no, na umabot ng 13.2 volts yung kanyang reading. Hanggang dyan lang po yung inabot niyan mga boss idol dahil pinaandar ko lahat yung kanyang mga lights, pati yung signal light. Tapos nakaapak din ako sa preno. Pero pag hindi natin papaandarin yung mga light, yung signal light, pati yung headlight, tapos yung brake light, posible nga aabot yan sa 14. Yan yung normal na reading ng kanyang regulator. So okay na po ang lahat mga boss idol. Hanggang dyan lang po yung
pagsishare ko sa inyo. Maraming salamat pala sa inyong panonood mga boss idol. Pinalitan ko na rin pala yung pati yung busina dito mga boss idol.